Good rainy morning. Good morning. Magbasa po tayo ulit. Lucas Kapitulo 5, versikulo 21 hanggang 26. Ito po yung continuation ng binasa natin kahapon na may title na, sorry, babalik ko yung title. Verse 17 nagsimula. Pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko na may parallel verses sa Matthew chapter 9 verse 1 to 8, Mark chapter 2 verse 1 to 12. Babasahin natin 21 to 26. Okay. So, version po na babasahin natin, ASD, ang salita ng Diyos. By the way, ulitin ko lang po, reiterate ko lang. Luke chapter 5 verses 21 to 26, Lucas kapitulo 21, versikulo Lucas kapitulo 5, versikulo 21 hanggang 26. Okay. Verse 21. Sinabi ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng kautusan sa kanilang sarili. So, uh, nag-iisip sila sa sarili nila. Kumbaga, they're thinking. There's something running inside their thoughts. Ayan. Ito yung tumatakbo sa isip nila. Sino ba ang taong ito na lumalapastangan sa Diyos? Meaning, speaking blasphemy or blasphemous words against God. Lumalapastangan sa Diyos. Tanging Diyos lamang ang nakakapagpatawad ng kasalanan. Tignan niyo po ito Tanging Diyos lamang ang nakakapagpatawad ng kasalanan. Yung mga Pharisees alam. Yung mga Sadducees alam. So ibig sabihin etong mga ito alam nila na si Lord lang ang nakakapagpatawad sa kasalanan. Panginoong Diyos lamang, wala nang iba. Siya lang talaga. Yung sige, gara, umano agad ako. Nagbigay agad ako ng thoughts ko kasi baka mawala sa isip ko. Yung pagpapatawad natin sa isa't isa. Sa inyo ng pagkakaunawa at pagkakakilala, understanding and knowing God. Understanding God. Pero hindi natin malubusang maunawaan ang kabuuan ng pagkakaunawa ng Panginoon. Kasi finite yung brains natin. Ibig sabihin limited yung kaya nating maunawaan. And most of the time, makamundo lang yung nauunawa natin, worldly. Di pa natin ganap or lubusang maunawaan yung heavenly things. Darating yung time, pagka nandun na tayo sa langit, pagkakasama natin ng Panginoon Diyos, yun, sigurado, malamang sa malamang yun, kung may natitira ka pang question, pag nandun ka, sasagutin ng Panginoon sa'yo direkta yun. Pero, nagbigay muna si Lord sa atin ng mysteries. So, kasi yung mysteries nito napaka-importante at necessary. Dahil yung mysteries, yung puzzle na ibinigay sa atin ng Lord, maisosolve ito ng lordship. Madidinig ng lordship yung salita niya, maunawaan niya yung salita niya. Yung mystery, yun yung mauunawaan natin, yung mystery. Pero yung kabuuan, yung pangkalahatang kaunawaan ng Panginoon, di natin marok yun. Pero yung mystery na pinagkaloob niya, kasi kailangan maging mystery yun. Dahil yun yung magse-separate sa sheep tsaka sa goat. Hindi may infiltrate. Yun. Sakto. Hindi may infiltrate. The goats will never be able to infiltrate fully. Meaning, the goats will never be able to understand what's the plan of our Lord Jesus Christ, what's the plan of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. What's the plan of Yahweh. They will hear from some nuggets. But the goats, the wolves hiding in sheep's clothing, the minions of Satan wouldn't be able to fully grasp and wouldn't be able to solve the puzzle and the mysteries. But the lost sheep will be able to hear the word of God, and the lost sheep will be able to return to the flock of the sheep, flock and herd of the sheep, aka would be able to understand the mystery that God given to us for us to be able to go back and return to the flock of the sheep. Bakit ko nga ba nasi-share to? May mga tao kasi wolves hiding in sheep's clothing.
na pagka lumapit ka daw sa kanila, mapapatawad yung kasalanan. Parang may mga tao na namumuno ng relihiyon, kaya di tunay na nakakakilala sa Panginoon, hindi relihiyon yan ang ine-exalt or minamagnify. Si Jesus Christ lamang. Yung tunay na naniniwala at lubusang nakakaunawa sa misteryo na pinagkaloob ng Panginoon, siya lang ang ituturo. Siya lang ang magpapatawad, siya lang ang lalapitan para mapatawad yung kasalanan. At siya rin ang nakapagpatawad ng kasalanan. Walang pare. Pharisees, walang pare. Kapag papatawad ng kasalanan, Diyos lang ang may kakayanan. Tayo nakakapagpatawad tayo sa kasalanan ng isa't isa. Actually, tulong sa atin yun ng Lord. Para ma-release tayo dun sa bondage of anger. Sa pagkakakulong sa galit. Pabor pa nga sa atin yung ginawa ng Panginoon. Yung commandment ni Lord, pabor pa sa atin. Patawarin mo, yung mahirap patawarin. Kasi at the end of the day, pinapalaya mo yung sarili mo sa pagkakakulong sa galit. Pero yung makakapagpatawad talaga ng kasalanan natin, kumbaga yung forgiveness natin for one another is actually releasing us dun sa chaos, dun sa confusion, dun sa sa chaotic thoughts na tumatakbo sa isip natin na galit ako dito sa tao na to. Ikaw yung nahihirapan pagka galit ka. So pagpapatawad ng kasalanan. So iba 'yon sa pagpapatawad ng Panginoon sa kasalanan natin. Yung pagpapatawad ng Panginoon sa kasalanan natin, forgiveness of our sins is the way for us to be in the presence of God. Kasi pagka pinatawad tayo ng Panginoon, ang tingin sa atin ng Panginoon, dahil napatawad na yung kasalanan natin, ibig sabihin, absuelto. Absuelto ka sa mga nagawa mong kasalanan. Panginoon lang makakapagpatawad mo. Ibig sabihin nun, sa Kanya ka. Ibig sabihin nun, pagdating ng panahon, sa Kanya ka uuwi. Sa piling niya. And kailangan maunawaan kung ano ibig sabihin ng mapunta sa piling niya. Ako ano rin ang ibig sabihin ng mapupunta sa impyerno. Kasi doon mo malalaman kung alin ang may value sa iyo. Actually ito yung topic namin yesterday sa D group. Once save, always save. Anyways, balik tayo dito sa verse. Kung bakit ko naman na-share to is, tignan nyo, grabe, yung Pharisees alam Diyos lang makakapagpatawad Kaya lang may mga pare, sila daw yung lalapitan mo pagka nagkasala ka. So, ibang topic naman yun. So, balik tayo dito sa verse 21, 8 minutes na. Sinabi ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng kautusan sa kanilang sarili, sino ba ang taong ito? Tandaan po natin, ang pinanggalingan nitong verse na to is stand up, your bed, and go home. Sino yun? Yung paralytic man na binaba sa roof kasi hindi makapasok sa pintuan dahil sa daming taong nakikinig kay Jesus Christ na nag-share siya ng gospel or nagpipreach siya ng parable or kung ano man yung tinuturo niya ng time na yun. So, yung paralytic man dinala sa roof, tapos ibinaba mula sa roof, tapos yung paralytic man pinagaling ng Panginoon at nakalakad. Paralitiko. At ang tumatakbo sa isip ng mga Pariseyong nakaka-witness ng nangyayari, teka muna, sino ba to? Sino ba tong taong to? Diyos lamang ang may kakayang makapagpatawad ng kasalanan. Kaya lang nung time na yon, sa time nila, para context lang po sa time ni Jesus Christ, tapos yung mga kasama niyang namumuhay nung time na yon, pagka paralytic man, or kunyari pinanganak na blind, o kaya pinanganak na mute, pinanganak na deaf, pinanganak na paralytic, waist below, di naigagalaw, di nakakalakad. Or kung ano mang kapansanan nung sila'y pinanganak, ang dinidim nila yon na it's either yung tao na yon mismo ang nagkasala, although hindi nila alam kung ano ginawa, or yung mga magulang.
Tapos parang kaparusahan yan. Ganun nila tinitingnan yun. Kaya nung pinagaling niya, yung paralytic man, tapos sasabi pa niya, your sins are forgiven. Uh, tapos, stand or rise, pick up your bed and walk, and then he was able to walk. So, sa isip-isip nila, iniisip nila ngayon, sino ba ang taong ito na lumalapastangan sa Diyos? Hindi nga nila napansin, or kumbaga, hindi na magnify yung gumaling eh. Hindi nga na magnify eh. Ang nag-magnify at ang tumatakbo sa isip ng mga Pariseo, sino tong lumalapastangan sa Diyos? So, gigrant muna natin yung sa kanila. Na ganun yung, I mean, naku, 10 minutes na. Paliwanag ako ng paliwanag. Pagka i-grant mo, ibig sabihin, sige, given. Na wala pa kayong idea first time kung makita to. But are you not looking about the miracles? And you're just looking about the authority niya magpagaling. Dahil hindi niyo siya kilala, bakit siya may authority? Kino-question niyo agad yung authority, hindi niyo muna nakita yung good news na gumaling yung paralytic man. Alright. So, tuloy ko na po. Tanging Diyos lamang ang nakakapagpatawad ng kasalanan. At least alam nila yung part na yan. Kaya lang, dahil blinded, clouded yung isip, parang jealousy and selfishness yung tumatakbo sa isip. Teka muna, kami mga Pariseo, kami lang dapat yung may kakayahan na ganyan. Kami yung tagapagturo, kilala namin ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Tapos sasabihin mo, pinatawad mo yung kasalanan niya. Tapos gumaling siya. Mali. Sa isip nila mali. So verse 22, alam ni Jesus ang iniisip nila. So omniscient yon. Ibig sabihin, if Jesus Christ knows what they're thinking, tingnan niyo po ito hindi isang tao lang. Tingnan niyo yung grammar. Hindi isang tao lang. So hindi nababasa o hindi alam ni Lord ang isip ng isang tao lang. Tingnan niyo po alam ni Jesus ang iniisip nila. Ibig sabihin, plural. Ang iniisip nila, ibig sabihin, higit sa isa na nandoon na Fariseo ang alam ni Jesus, ni Jesus Christ, kung anong tumatakbo sa isip niya at that moment. Alam ni Jesus ang iniisip nila, kaya tinanong niya ang mga ito, bakit ganyan ang iniisip nyo? Verse 23, alin ba ang mas madaling sabihin? Pinapatawad na ang mga kasalanan mo o tumayo ka at lumakad? Ngunit upang malaman nyo na may kapangyarihan ang anak ng tao dito sa lupa na magpatawad ng kasalanan, papatunayan ko ngayon sa inyo. At sinabi niya sa paralitiko, okay, ngayon pa lang niya gagawin. Babasahin ko yung 20 kahapon. Yung verse 20. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, kaibigan, pinapatawad na ang iyong mga kasalanan. Yun doon nang galing, doon nila na isip. Okay. So tama pala ginran ko kanina. So nadinig pa lang pala nila 'yon. So ang tumatakbo sa isip nila, teka muna, sino ka? Sino ka para magpatawad ng kasalanan? Kasi doon pa lang pinapatawad na yung kasalanan. Pinatawad mo na, sino ka para magpatawad ng kasalanan? So this verse 24. Sa verse 24, ngunit upang malaman ninyo na may kapangyarihan ng anak ng tao, Son of Man, prophecy of Prophet Daniel. Alam ng mga Pariseo ibig sabihin ng ni Jesus Christ doon. Alam ng Pariseo, alam ng tagapagturo ng kautusan, at alam ng mga mahihilig magbasa. Kasi sa kanila parang ginagawa talaga nila. Talagang bumababad sila sa salita ng Diyos. So hindi lang yung mga Pariseo at mga Saduseo at mga tagapagturo ng kautusan ang nakakaalam ng salita ng Diyos. Pati yung mga mamamayan nila, ilan doon kung hindi karamihan, naunawaan or nakakaalala sa mga nasasabi sa kasulatan. So, ngunit upang malaman ninyo na may kapangyarihan ng anak ng tao dito sa lupa na magpatawad ng kasalanan, papatunayan ko ngayon sa inyo at sinabi niya sa paralitiko, bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi.
So, ang ibig sabihin nito, ang ibig ko sabihin kanina is, hindi lang yung mga Pariseo at hindi lang mga Saduseo at mga tagapagturo ng kautasan na nakakaunawa na yung na nakakaalala do sa prophecy ni Prophet Daniel about the Son of Man. Alam ng mga nakakaunawa do sa scriptures na yung tinutukoy ni Prophet Daniel dun sa phrase na Son of Man is the Son of God. The actual Son of God, not the adopted child or Son of God. Alright. So verse 25 tayo. Bumangon nga agad ang paralitiko sa harap ng lahat, binuhat ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Tingnan natin kung ano, yung last verse. Namangha ang lahat at pinuri nila ang Diyos, napuno sila ng takot at sinabi nila, kamangha-mangha ang mga bagay na nakita natin ngayon. Okay. Marami na ako nasabi, 16 minutes na. Sorry guys, medyo madaldal si Payat. Madaldal si Payat. Pero doon lang, summary lang nung nagrima sa akin dito is, alam ng mga Pariseo na alam nila yung scriptures. Tapos, hindi sila sumang-ayon at kina-question nila sa isip nila. Di pa nga nila na-question sa bibig nila. Si Jesus Christ pa nga nag-reveal nung iniisip nila sa kanila. So, nagpapakita ng omniscient si Lord. Meaning, kahit nasa katawang tao si Jesus, at dun pa rin yung, ano niya, yung capabilities, hindi capabilities, may tamang term eh. Divinity. Although he humbled himself down, taking a body of a man or taking a form of a human being of a man, pero omniscient pa rin siya. Omniscient pa rin. Ibig sabihin, alam niya ang nasa isip ng bawat isa. So, isa to sa mga evidence na omniscient si Jesus Christ nung nabubuhay siya dito sa mundo. Tapos, pinatunayan niya. So, maraming nakakita. And, ano pa ba? Yeah, yung faith. Yung faith galing yun sa kahapon. Na well-pleased ang Panginoon sa taong may faith. And because of their faith, gumaling din yung paralitiko. So, yeah. Wala na akong may dadagdag. I-stretch ko na masyado pagka nagdagdag pa ako. Yung isa ngayon, yung talaga yung tumatatak. Yung mga nabanggit ko na yan. Na takeaways. So, bukas tuloy natin. So, God bless you guys. Keep safe. I'll be seeing you tomorrow. Bye for now.